kinalaman mo sa pagkamatay niya? Hinala ako na anak ko yung bata. Ano ba ang pakialam sa akin? Sa amin ang anak mo? Kinabukasan ay sinabihan ni Mercedes si Jaime na hindi sana tumakas si Rafael kung hindi siya nagpadala ng mga tauhan niya, na agad namang sinumbat ni Jaime na sinisisi siya nito, na sinubukang magpaliwanag ni Mercedes, pero mas lalo itong nagalit at sinigawan niya na nakiusap pa si Mercedes na wag si Rafael. Pasimpleng tinanong ni Divine si Mercedes kung sa tingin ba niya ay kayang patayin ni Jaime si Rafael. Sabay sinabihan niya ang matanda na hindi niya yon kayang gawin. Sinabihan sila ni Jaime na nagpadala siya ng mga tao niya para i-ambush ang convoy ni Rafael para makuha siya at mailayo sa mga taong promoprotekta sa kanya, dahil gusto niyang harapin siya nito at maranasan niya ang mga consequences ng pagtalikod niya sa kanya. Humirit pa si Mercedes na willing magbago ang asawa niya, na kailangan lang nilang iparamdam na sinusuportahan pa rin nila, pero mas nagalit si Jaime na yun ang binibigay ni Rafael kila Moises at sa pamilya Malonzo. Sinabihan naman ni Divine si Jaime na may point din si Mercedes, pero sinabihan siyang isa din siya nang akala niya ay mas matalino si Divine kesa kay Mercedes. Galit na sinabi ni Jaime na tumiwalag na si Rafael na kailangan nilang tanggapin at tinutulungan niya yung mga kumakalaban sa kanila, na sa palagay ba nila ay hindi kasama ni Rafael sila Moises sa mga sandaling yun, na agad namang sinabi ni Mercedes na hindi niya alam. Sabay na tanong niya kung nagsalita na si Randy. Agad sinabi ni Jaime na tuso din si Randy, na niligaw niya ang mga tauhan niya kaya buhay niya ang kapalit, na kinagulat nila Divine at Mercedes dahil maging si Randy ay pitapatay na rin niya. Pasigaw pang sinabi ni Jaime na parang gulat na gulat sila, na sa tagal ng panahon ay dapat alam na nila na ang higit na nagpapagalit sa kanya ay kung niloloko siya, na kapag trinaydor siya ay ibibilang niya silang kaaway, na wala siyang pakialam kahit sino pa sila. Habang kumakain naman si Diego ay nagpanggap siyang sarap na sarap siya sa niluto ni Aling Nadia. Sabay inalok niya si Melanie na kumain na din siya, lalo't masarap ang luto ng nanay niya. Naga namang sinabi ng dalaga na busog pa siya. Sabay lumabas na ito para manguha ng mga sampay, na agad namang sinundan ni Aling Nadia. Tinanong agad ni Melanie ang nanay niya kung okay na sila ni Diego. Naga namang sinabi ni Aling Nadia na narinig niya ang kausap ni Diego si Mercedes, na pinapahanap niya si Moises, kaya sinaad ni Melanie na konektado pa rin si Diego sa mga sagrado, na agad sinabi ni Aling Nadia na ang tatay niya mismo ang papatay kay Moises, kaya napagtanto ni Melanie na bumalik lang ang tatay niya doon dahil kay Moises at nagpapanggap lang siyang nagbago na siya para makuha ang gusto nila. Kukumprontahin naman ni Rafael si Mercedes at dadalhin niya ang asawa niya sa mismong area ng site kung saan nahukay yung kalansay ni Christine, na papaaminin niya si Mercedes na may kinalaman siya sa pagkamatay ng dalaga, at aaminin na din niyang alam na niya na nagkaroon sila ng anak. Wala nang choice si Mercedes sa sandaling yan kundi ang aminin ang krimeng nagawa niya, at mas kakamuhian pa siya ni Rafael kapag nalaman niyang tinago nila Jaime maging si Justine, na alam na nilang si Moises ang nawawala niyang anak. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.